Welcome po sa ating YouTube channel mga kamaster. Bali gagawa tayo ulit ng panibagong video tutorial. Medyo namamouse-mouse tayo, no kamaster. Tayo ay panayang meeting. So meron tayong isang kamaster dyan na may tanong siya. Ito yung kanyang tanong. Bali ang gusto niyang matutunan mga kamaster ay yung tinatawag nating delay on o para ma-delay yung power supply, no? Kasi para maiwasan natin yung biglaang pasok ng kuryente o yung tinatawag nating electric surge once na nagkakaroon ng hindi inaasahang brownout or tinatawag nating power interruption. Yung electric surge na tinatawag natin, yan po ay nakakasira ng ating mga appliances, no? At nagkakaroon lang naman yan pagka yung ating supply ay pawala-wala, no? O yung biglaang power interruption nga, tapos biglang babalik. So napakadelikado niyan, lalong-lalo na sa ating mga refrigerator at air conditioning unit. At sa ating gagawin, maiiwasan natin yung mga ganyang senaryo. So madali lang naman yung ating gagawin mga kamaster, kayang-kaya nyo yan. So sundan nyo na lang yung ating wiring installation at maglalagay tayo dito ng ating diagram na ating susundan. So simulan na natin mga kamaster. Bali ito yung ating diagram. So ayan, madali lang naman siya, no? Hindi naman masyadong komplikado yung ating gagawing control circuit. At sa nag-comment sa atin, no, shoutout sa iyo kamaster. Hindi ko na sinama yung pangalan mo, no? Hindi ko kasi nahingi yung permiso mo eh. So yun, yung tanong mo na lang yung ating ipinost. Bali mga kamaster, meron tayong timer. Gagamit tayo ng isang timer at ng isang magnetic conductor. Kung commercial at residential lang naman ng inyong paglalagyan nito, so maghanap na lang kayo ng single phase na magnetic conductor. So ito kasing gamit ko ay 3 phase. So medyo may kamahalan siya, no, kesa dun sa single phase na magnetic conductor. Bali ang uumpisahan natin mga kamaster ay itong ating unang circuit sa ating diagram. So tulad nga ng mga nauna kong video, no, ganun yung nagiging diskarte natin sa pagsunod sa ladder diagram. So sabi sa diagram mga kamaster, sa line 1, si line 1 ay pupunta sa normally open ni timer. So yan yung una natin gagawin. Bali ito yung ating line 1, itong kulay blue. Ito yung ating gagamitin. At sabi dyan ay pupunta kay normally open ni timer. So ito yung ating gagamitin, no? Pakita natin. May tutorial nga po pala tayo ng ating timer. Panoorin nyo na lang mga master kung hindi pa kayo marunong dito. So ito yung ating common ng normally open ng ating timer. So ito yung kanyang kapartner. Ito po yung pinaka-open, no? So ito yung ating gagamitin. Oops. So yan, ilagay lang natin dito. Ang sabi dyan mga kamaster, si normally open ay pupunta na kay magnetic conductor sa kanyang coil. Ito po yung coil ng ating magnetic conductor. So itong nakikita nyo A1, no? Ito po siya. So pupunta na siya dyan. Oops. So yan. Kuha lang tayo ng mahababang kulay blue na wire. So ito, pwede na ito siguro. So sobrang haba naman. So ito siguro, no? So ilalagay lang natin yan dito. Ilagay lang natin dito yan. Tapos ilagay natin sa normally open. So, yun, okay na, no? At base dito sa ating diagram, ay meron tayong holding contact na tinatawag. So, normally open naman ni magnetic conductor yung ating gagamitin. So, mula kay line 1, pupunta tayo sa normally open ni magnetic conductor, no? Pero nakaparallel siya kay timer.
So, ganito ang ating gagawin dyan. Bali, maglalagay muna tayo ng normally open. So, ano ba yung, ito, kasya na to. No? Yan, lagay lang natin dito. Normally open sa baba. So, sa mga hindi pa marunong ng o naguguluhan pa sa term na normally open at normally close, ang ibig sabihin po ng normally open, so kung ito po yung ating dalawang wire, no? Example lang, ito yung ating dalawang wire na magkahiwalay. So, ang tawag po dyan ay normally open. So, yan po yung tinatawag naming normally open. At once na yan ay nagdikit, so yan naman po ang aming tinatawag na normally close o closed circuit. Open circuit at saka closed circuit. So, yon. Makabalik tayo sa ating tutorial. Sabi dito, pupunta na siya sa line 1. So, isasama na lang natin dito. Tapos, ang sabi dito ay paparallel siya kay timer. Mula kay timer, papunta naman sa normally open ni magnetic contactor, yung kabilang side. So, ito po yung kabilang side ng magnetic contactor na normally open. So, ito po, malapit siya sa coil. So, maglalagay lang tayo ng wire dito, papunta rito. So, maliit lang, no? So, kuha tayo maliit na wire. Para hindi magulo, ibahin natin yung kulay. Gawin natin kulay yellow. So, yan. Medyo minamalat-malat tayo mga kamaster at medyo marami tayong trabaho ngayon, no? Maraming meeting na inaatinan. So, pagkatapos ng mahabang bakasyon, so mahaba-habang meeting naman, no, ang ating inasikaso. So, pupunta lang yan dito. So, yan. Bali, okay na mga kamaster, no? So, ganun lamang po kasimple. So, yan. So, kung titingnan natin kamaster, ay wala na tayong kulang dito sa magnetic contactor. So, dito naman tayo sa pangalawang circuit na ating timer. Yung ating timer po yung ating pangalawang circuit, control circuit. So, sabi naman dito, si line 1 ay pumunta kay normally close, no? Mamaya, ipapaliwanag ko kung bakit tayo maglalagay pa ng normally close. Kasi sa totoo lang mga kamaster, pwede nang walang normally close eh. Direct timer na. Yun yung pinakasimpleng tawag dito, sequence control ng delay on, no? Pero iibay natin yun sa atin, no? Magdadagdag tayo ng kaunti. So, nasa na nga tayo? So, yun, sa magnetic contactor na tayo, normally close. Papunta kay line 1. So, line 1, punta muna tayo kay, so, dito, gagamitin natin ay kulay yellow naman, no? Lagay natin dito sa timer. Kasi sabi dyan ay sa coil na ng timer. So, ito yung coil. Ang coil ng timer ay ang 2 at 7. So, lapitan natin. Ayan. 7 at 2. Yan po ang pinaka-coil ng ating timer. So, dyan yung ilalagay yung supply. Yan yung ating susuplayan. So, sabi, pupunta naman siya sa normally close ni magnetic contactor. So, dito natin siya ilagay sa ibabaw. No? So, ilagay lang natin to dito. So, yan. So, ganun lang kasimple mga kamaster, no? Napakabilis ng ating wiring installation. So, maglalagay naman tayo ng isa pang wire. Ito na po yung magiging main line natin, no? Ito na siya, siya na yung pupunta sa ating power supply. Bali, ipaparallel lang natin to. Ito kanina, itong line 1 na pumunta sa ating auxiliary contact, no? So, ayan. Iyan na lang natin siya dito. Parallel lang natin. Tapos terminate natin dito sa ilalim ng normally close. Sabi kasi dyan, pagpunta sa normally close ng magnetic conductor. So, mabilisan lang po nating ginawa to, no? Itong ating diagram. At medyo nakalimutan ko na nga yung tanong ni Kamaster. At naalala ko lang nitong pauwi na.
Kaya nag-OT tayo para gumawa nito, no, para matulungan natin si Kamaster. So yan, nasa na nga tayo. Lagi tayo nakakalimot kung nasa na. So yan, tama naman, no. So ito yung ating line 1. Ito na po yung kinalabasan nating line 1, yung dulo nating line 1. So ito na lang, single line na lang siya. So ang kulang na lang natin, Kamaster, ay si line 2. So yan, wala pa tayong line 2. Tsaka dito wala pa tayong line 2. So yun na po yung ating gagawin. So yan, lagay lang natin muna. So gamit tayo ng kulay yellow. Tingnan natin. Oops, kapos. So kuha lang tayo ng ating wire. At kapos na. So yan. Ilagay lang natin to kay timer. So yan, lagay natin dito sa coil ni timer. At syempre lalagyan din natin ng isa pa yan. So pagsamahin na natin, no? Para isang terminate lang tayo. So yan. So yan mga Kamaster, meron na tayong line 2. So ito yung ating line 2, no. Bali, tetestingin na lang natin to. Ikakabit ko muna sa ating power supply. At yan na nga mga Kamaster, bali na ilagay na natin sa ating power supply. So takloban na natin ang ating dead front. So yan. So ito po yung ating pinaka-supply, no, plug. Ayan. Tetesting na natin mga Kamaster. So ilapag muna natin itong ating camera. Ayan. Testingin natin. Energize. So yun, nakita nyo, nagbilang muna sa timer, no? Ito yung unang testing natin. For example mga Kamaster, ay meron tayong supply, no? Wala pang power interruption na nangyayari. Ngayon, biglang nagkaroon ng power interruption. So yan, ibig sabihin wala na tayong supply. Ngayon, after a seconds, no, bumalik yung ating supply. Taasan natin yung timer natin. Gawin natin 10 seconds. So, bumalik na yung ating supply. Palatandaan na meron ng supply ay magkakaroon to ng kulay green na ilaw. So, yan. Bumalik na yung ating supply. Pero, hindi pa nag-energize si magnetic contactor. So, magbibilang muna siya ng 10 seconds bago niya supplyan ulit yung ating mga appliances. So, ganun po yung ating sequence control, no? Ganun lamang kasimple, pero napaka-importante ng ating ginawang control, yung ating on delay or delay on, no? At yun nga sinabi ko mga Kamaster, na bakit pa tayo naglagay ng normally close sa ating magnetic contactor, eh pwede namang wala. So ang reason po mga Kamaster ay para makapagpahinga naman si timer. Kasi alam naman natin na lahat ng materyales, equipment ay merong lifespan. So gumagana lang yung magsisimula lang ang bilang ng lifespan kapag ang ating equipment or device or tools ay ginagamit. So kung hindi siya ginagamit, ibig sabihin lang nun ay stop din yung bilang ng lifespan. Ibig sabihin, mas mapapahaba natin yung buhay ng isang device or equipment kung hindi siya laging ginagamit. So yun yung dahilan kung bakit tayo naglagay ng normally close. So sa mga familiar dyan sa forward reverse, ito po yung ating kumbaga sa forward reverse ay ito yung ating electrical interlocking, no? So pinapatay din ni magnetic contactor si timer pagkatapos buhayin ni timer si magnetic contactor, no? So isa pa, testing na natin mga Kamaster. So yan, meron tayong supply, biglang nagkaroon ng power interruption. So yun, biglang namatay si contactor. So ngayon, nagkaroon bigla ng power nag-resupply na, no? Nagkaroon ulit tayo ng supply. So yun, hindi kaagad dumiretso si supply sa ang supply sa ating mga appliances, no? Bali naghintay muna,
dito, nabubulol tayo. Dinelay muna ni timer, no, ng ilang seconds bago ulit tayo mag-supply sa ating mga appliances. So yon, napakaganda ng sequence control na to kung mailalagay nyo sa ating mga bahay. Mapoprotektahan talaga nito yung ating mga refrigerator, lalo na yung mga yan, refrigerator, freezer at aircon. So yon, sa nag-comment sa atin, nakamaster natin, sana'y napanood mo ito at sana'y nakatulong, no, makamaster. At yung iba dyan na merong hindi pa alam at malay nyo, alam ko yan, i-comment nyo lamang po yan sa baba at gagawa natin ng tutorial yan kung ating kaya. So yon, hanggang sa ulitin mga kamaster, abangan nyo lang yung mga susunod nating video tutorial. So pa-subscribe, like, and share na rin ang ating video. So thank you very much mga kamaster.